sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, gabi na noon nang magdesisyong magtago sina Xiao Cheng kasama ang tropa, may kaba si Ling Ling, second senior brother, parang di yata tama to, pumapasok tayo sa bahay ng iba na parang magnanakaw. Ngumisi si Xiao Cheng at sagot niya, hindi to lihim na pagpasok, tatawirin ko lang ang landas ng katarungan para mapatunayan kung totoo ngang kamangha-mangha ang Soaring Sky Tower. Samantala, napairap si Daching at nagwika, ayan ka na naman sa mga kwento mo. Biglang may boses sa dilim, nahanap ko sila, nang marinig yun, mabilis na lumingon sila sa direksyon ng boses. Ang nakita nila ay ang babaeng kaninang umaga, biglang sumulpot, itinuro sila, mga brother, eto sila. Samantala, nagulat si Mei Twixian habang nakaturo, ha? Kayo na naman. Kayo ba ang nagligtas sa junior sister ko? Dagdag pa ni Mei Yukon. Sa sandaling yon, lumingon sa gilid si Xiao Cheng at nagtanong kay Daching, sino ang mga yon? Wala akong maalala, walang pag-alinlangang tugon ni Daching nakapikit ang mga mata. Samantala, si Lingling lang ang mukhang excited, grabe, ang tadhana nga naman, nasa parehong seremonya tayo. Ngunit, biglang sumugod si Mei Yuking gamit ang kanyang palm strike kay Xiao Cheng sabay wika, ang kapal ng mukha mo, nakalimutan mo kami. Pero bago pa dumapo ang kanyang palm strike, isang kamay lang ni Xiao Cheng pinalipad na ito na parang laruan, at malakas na tumalsik sa railings. Sa sandaling yun, mabilis tumayo si Mei Yuking habang namumula ang mukha dahil sa suntok. Naalala mo na? Tanong niya. Agad naman tumugon si Xiao Cheng habang nakangiti, naaalala ko na. Nabugbog ko na sila dati, pamilyar ang pakiramdam nila. Samantala, natawa si Lingling habang tinatakpan ang sarili, grabe. Naaalala mo ba ang mga tao base sa pakiramdam ng paghipo? Sa sandaling yon, lumapit ang babae kasama si Mei Twixian para alalayan si Mei Yukon, brother. Ayos ka lang, wika ng babae nang may pag-alalang ekspresyon. Agad naman tumugon si Mei Yukon habang nakahawak sa kanyang pisngi ng nakangiti, konting sakit lang to, para maalala niya ko, sulit. Pagkatapos, mabilis na yumuko ang tatlo, pasensya na sa abala, ako si Mithoang, ito si Mayuan. Kayo pala ang nagligtas sa bunso naming si May Anga, gusto naming magpasalamat, wika ni Mei Twixian habang nakawas-iwas ang kanyang kamay. Nang makita ito, napakunot noo si Xiao Cheng at tumugon, lahat kayo galing sa Moonlit Pavilion, tapos parang kalokohan niyang mga pangalan niyo, puro magkakatunog. Sabay turo niya kay Lingling, kung magpapasalamat kayo, sa kanya kayo magpasalamat, busilak yang puso niya, palaging handang tumulong, ako. Kung di lang dahil sa paghahanap ng Dragonclaw Flowers, wala ako sa eksenang to. Sa narinig, napamalagit si Mei Yukon at nagtanong, Dragonclaw Flowers din ang habol niyo? Naku, sayang, sinunog ng Old Master ng Pavilion ang buong taniman, wala nang natira. Ha? May iba pa palang naghahanap? Tanong ni Xiao Cheng, ang kilay ay halos magdugtong sa gulat. Oo, sagot ni Mei Twixian habang hinimashimas ang ulo, pagkatapos ng sunog, may isang nagtanong, hinabol daw yung Southern Barbarian. Napatigil si Xiao Chen sa gulat at nagtanong, alin sa kanila? Agad na sumingit si Mei Yukon, maayos pero may tensyon sa tono. May grupo ng mga taga-silbi na dumating sa pavilion dati, at isa sa kanila ay mukhang kainahinala, may mga tato ng Southern Barbarian sa mukha, at narinig ko na matapos magkasakit ang matandang punong tagapamahala ng pavilion, bigla ring nawala ang Southern Barbarian na yun, napakakahina-hinala. Kaya yung taong dumating noon, pumunta para imbestigahan siya. Nang marinig yun, yumuko ng bahagya si Xiao Cheng at mariing nagwika, ang mga tao mula sa kaharian ng Southern Yu, o mga Southern Barbarian, ay bihasa sa mga teknik ng Go, paggawa ng lason, at paglikha ng gamot, at may malapit na ugnayan sa lahing demonyo. Kung siya nga ang nagtulak sa matandang punong tagapamahala ng pavilion sa kabaliwan, mukhang posible nga. May atraso ba sa Southern Yu Kingdom ang Moonlit Pavilion? Dagdag ni Lingling na halos pabulong. Agad naman tumugon si Mei Yuking ng may serisong ekspresyon, sa palagay ko, ang habol talaga nila ay ang mga lihim na teknik ng Wangyu Pavilion natin. Kahit hindi pa ako nakapasok sa Soaring Sky Tower, narinig ko na, ngunit, bago pa niya matapos ang kwento, biglang lumitaw si Song Zufu, parang kulog sa katahimikan. Anong pinagchichismisan niyo? Halos lumuwa ang mga mata ni Mei Yuking ang kanyang mga mata nang makita si Zufu sabay sabi. Second young master, samantala, si Showa Cheng ay kalmado lang nakatingin sa gilid. Sa sandaling yon, sunod-sunod ang banat ni Song Zufu nang may galit. Kakakawali niyo lang sa kamay ko, ngayon sinisiraan niyo pa si Old Master kasama ng mga dayuhan, gusto niyo na bang mawala ng ulo?
Sa narinig, nagmakaawa si Mei Tuishang, nanginginig ang tinig. Pakiusap, second young master, hindi kami, pero biglang pumasok si Xiao Cheng sa usapan, may pilyong ngiti sa labi. Hihi, sakto ang timing, kanina pa kami nag-iisip kung paano makakapasok sa Soaring Sky Tower, kayo naman ang eksperto, baka pwedeng ikaw na rin ang tumulong. Sa loob-loob niya, may kutob siyang hindi basta-basta ang dalawang kaharap niya, isa'y batang punong tagapamahala, at ang isa'y pangalawang batang Panginoon, mukhang mas marami pang sikreto ang nasa ilalim ng katahimikan. Pagkarinig ng mungkahi, sumabog muli sa galit si Song Zufu. Ano, papasok sa Soaring Sky Tower, nababaliw ka na ba? Akala ko ba malinaw ang usapan natin, bawal ang mga dayuhan. Pero kalmado at matalas ang sagot ni Xiao Cheng, habang pinapagalaw ang mga kamay sa gilid. Tama, bawal ang hindi kadugo ng Angkang Song, at sino mang lalabag, papatayin. Pero siya, pinalusot kahit lumabag, bakit ako hindi pwede? Hindi na nakapagpigil si Song Zufu, pasiga siyang nagbuga ng galit. Walang hiya ka, isang pulang enerhiya ang kumislap sa kanyang palad habang humigpit ang kanyang tinig. Pwedeng ituring kang bisita ni Song Wenhuan, pero sa akin, isa kang banta. At bago pa makaimik si Xiao Cheng, lumipad na ang kamao ni Song Zufu, naglalagablab sa chi, handang punitin ang katahimikan. Wala akong narinig kahit kailan mula kay ama tungkol sa matandang yun, tapos kayo, basta-basta na lang pumasok sa Moonwatch Pavilion para sa Dragonclaw Flowers, halatang may masamang balak kayong ikinukubli. Pero nanatiling kalmado si Xiao Cheng, nakatitig lang sa paparating na kamao, walang bakas ng takot, sa isang kisap mata, iniangat niya ang kamay at sinalubong ang atake na parang sinasabing, wala kayong panama sakin. Namilog ang mga mata ni Song Zufu, pawisan ang nuot halos hindi makapaniwala sa nakita. Ano to? Hinuli niya gamit lang ang kamay, imposible. Pero bago pa siya makabawi, hinatak siya ni Xiao Cheng at sa isang iglap, binalibag na parang laruan. Late na, matulog ka na, malamig na sambit ni Xiao Cheng bago niya ito binitiwan. Malakas ang bagsak ni Song Zufu sa pader, kumalabog ang katawan sa lupa, nakadapa at may bumubula sa bibig, tuluyang nawala ng malay. Nang masaksihan yon, halos sabay na napatigil ang magkapatid, tila nanigas sa gulat. Potek, mahina pero madiing bulong ni Mei Yuken, grabe, sobrang lakas niya, wag na lang nating subukan, delikado yan. Si Mei Tuishang naman, nanginginig habang nakatingin kay Xiao Cheng. Grabe, siya yung pangalawang batang Panginoon, umatake talaga siya, kung tatawag tayo ng tao, baka ma-promote tayo, no? Samantala, ang babaeng naka-orange ay tila tinamaan ng kidlat, hindi ng takot, kundi ng paghanga. Ay grabe, sabay kinilig, ang tapang niya, at ang gwapo pa. Sa sandaling yun, napabuntong hininga si Xiao Cheng, sabay sabi, Tara na, isang gabi ng pagdalaw sa Soaring Sky Tower. Sa narinig, agad nagwika si Lingling nang may aalala sa tinig, second senior brother, sinaktan mo lang naman ang pangalawang batang Panginoon ng Moonlit Pavilion, siguradong hindi nila tayo palalampasin. Kalma lang si Xiao Cheng, lumingon sa ng bahagya at nagwika, ang isa ay batang punong tagapamahala ng pavilion, at ang isa na may pangalawang batang Panginoon lang, hindi siguro ganun kabuti ang relasyon nila. Baka nga magpasalamat pa si Song Wenhuan sa atin dahil tinuruan natin ng leksyon ang kapatid niya. Makaraan ng ilang sandali, habang umiihip ang malamig na hangin at nakasilip ang buwan, ito na ang tamang oras para gumalaw. Sa sandaling yun, dahan-dahan sila Xiao Cheng na humahakbang sa loob ng Soaring Sky Tower sabay wika sa tagapagsalaysay. Huwag mong i-censor ang mga importanteng salita sa ganyang kabaliw na paraan, asok ang tagapagsalaysay, mula all ages naging R18 agad tayo Sa narinig, halatang litong-lito si Lingling at mariing nagtanong, second senior brother, ano bang pinagsasabi mo? Pagkatapos, nagpatuloy sila sa paglalakad sa loob ng dahan. May kalahating oras na lang bago magsimula ang seremonya ng pagdadalaga ni Song Zufu. Kailangan nating kumilos agad. Napatingin ulit si Lingling sa paligid, hindi pa ba nadidiskubre ng mga tao sa Moonlit Pavilion na nawala ng malay ang pangalawang batang Panginoon nila, wala man lang bantay dito. Sa sandaling yun, sinalubong sila ng tahimik at bakanteng kwarto, tila ba iniwan na ng matagal. Biglang napaangat si Daching at napatingin sa labas ng bintana, parang ginigising ng buwan na to ang mga sinaunang pagnanasa sa loob ko. Gaya ng makalangit na asong kumakain ng buwan, hindi, tahol pala sa buwan. Ang ganda ng view, bulalas ni Lingling, habang si Xiao Cheng ay naka-meditate mode na. Gather chi, gather chi, gather chi. Ngunit bigla, nagsalita si Daching, bakit hindi ka nalang kumanta?
Pero pinagsigawan siya ni Xiao Cheng habang nagpalinggan lingon, gathered chi, o susuntukin kita, balik ulit siya sa Zen state. Samantala, napalingon si Lingling sa isang cabinet na bahagyang nakabukas sa baywika, may gumagalaw. Pagkatapos, mabilis na tumakbo si Liling papunta sa likod ni Xiao Cheng, takot na takot habang nagme-meditate pa ito. Second senior brother, tingnan mo, sigaw niya, nanginginig ang boses. Pero bago pa man sila makakilos, isang malakas at misteryosong enerhiya ang biglang sumalpok mula sa likod, isang di inaasahang pag-atake, mabilis na hinablat ni Xiao Cheng si Liling at ang isa pang kasama, at sa isang iglap, nakailag sila sa ambush. Ang atake, sumapol sa cabinet, nagkadurog-durog ito sa lakas ng tama, habang unti-unting lumalabo ang makapal na usok, natulala si Xiao Cheng at Liling, nakatayo, parehong nanlalaki ang mga mata, at doon nila nakita, sa loob ng basag na cabinet, ang bangkay ng Old Master ng pavilion, walang buhay, tila matagal nang nakatago roon. Nang tumambad sa kanila ang walang buhay na katawan ng matandang pinuno ng Moonlit Pavilion, hindi na napigilan ni Daching at Liling ang takot, magkayakap silang napasigaw sa katahimikan, nanginginig habang ang mga mata nila'y nakapako sa kalunos-lunos na tagpo. Samantala, marahan lang ang paglingon ni Xiao Cheng, nakarinig siya ng mahinang yabag, isang hakbang na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa, nanigas ang kanyang mukha sa seryosong ekspresyon, sa kamarahang bulong, may paparating, ngayon na. Ilang hakbang lang, dumating ang magkapatid na sina Song Wenuan at Song Zufu, kasama ang apat na Great Elders ng Moonlit Pavilion, halos apoy ang dala ng bawat galaw nila. Agad nagliyab ng ilaw si Song Wenuan, at bumungad sa kanya ang grupo ni Xiao Cheng. Kayo, matalim ang boses niya, puno ng galit, ngunit, ngumisi lang si Xiao Cheng, parang walang bahid ng kaba, ang bilis mong nakabangon, Pero, sa loob-loob niya, wow, parang magkakamukha yung apat na elder, nagtitipid ba sila sa character modeling dito? Sa sandaling ito, nagngangalit sa galit si Song Wenuan habang nanginginig sa tindi ng emosyon, mga hayop kayo, buong puso namin kayong tinanggap, tapos ang kapatid ko pa ang sinaktan ninyo, at naglakas pa kayong pumasok sa aming Soaring Sky Tower ng walang palem. Itinuro niya ang malamig ng katawan ng kanyang ama, at tuloy-tuloy ang paglalabas niya ng galit. At hindi lang yun, kinuha niyo pa ang mga teknik sa kultibasyon na minana namin, pinatay niyo pa ang tatay ko, mga salbaha kayong hindi dapat patawarin. Pero si Xiao Cheng, kalmado lang at parang walang pakialam sa bigat ng sitwasyon, nakapamewang pa habang nagsalita, bago ka maghuramentado riyan, hindi mo ba dapat muna tipunin yung mga buto ng tatay mo, baka matagal na siyang malamig. Biglang napakapit si Lingling sa damit ni Xiao Cheng, halatang takot, second senior brother, tama na. Huwag ka nang magpahamak pa, magpaliwanag ka na lang agad. Hindi na nakatiis si Daching at sumingit, halos umusok ang ulo, aba, sila pa ang may ganang manghusga, kapal ng mukha. Pagkatapos ng lahat, napailing si Xiao Cheng na parabang sawang-sawa na, humugat siya ng malalim na buntong hininga. Tapos tiningnan sila ng matalim, kung huhusgahan naman tayo kahit anong paliwanag ang ibigay ko, may silbi pa ba? Wala na, tapos na ang kwento. Hindi na nag-aksaya ng segundo si Song Wenuan at Pasiga na nag-utos, puno ng puot ang boses, mga gwardya, dakpin sila at ibulid sa dungeon. Sa sandaling yun, nagliyab ang mga mata ni Lingling sa galit, dinakma niya ang espada sa likod at buong tapang na sinabi, bakit tayo nagpipigil, ayon sa batas ng Enlightening Valley, may karapatan tayong lumaban. Sakto, dito na magkakaalaman, sigaw ni Daching, halos nanginginig sa gigil. Pero biglang hinawakan ni Xiao Cheng ang balikat ni Lingling para pigilan siya. Kalmado pero may bigat ang boses niya. Kailan pa nagkaroon ng ganyang batas? Huwag kang gagalaw, hindi to simpleng laban lang, may mas malalim pa rito. At ayun na nga, tuluyan silang dinala sa dungeon, pilit nilang pinipigil ang damdamin pero halata sa mukha ang sakit, ang bigat, at ang pagkabigo. Mahinang bulong ni Lingling, hindi pa ako trinato ng ganito sa buong buhay ko. Sabat ni Daching, siguradong si Song Zufu yun, hindi naman siya mukhang mabuting tao, malamang siya ang pumatay sa sarili niyang ama at tayo pa ang pinagbibintangan. Sa sandaling yun, nakatingin sa kawalan si Lingling, nakakandong ang baba sa kamay, hindi naman sigurado, sa tingin ko si Song Wenuan rin ay kainahinala, pagdating pa lang niya, agad na tayong pinagbibintangan, parang alam na agad niya ang mangyayari. Agad namang tumugon si Daching, nakatayo ng tikas at nakapulupot ang mga bisig sa dibdib. Kitang-kita natin yung bangkay. Di ba, hindi malabo na tayo agad ang pagbintangan, pero sa totoo lang, si Song Zufu ang may sala.
Pero hindi pa rin mapakali si Lingling, nag-alala siya habang paulit-ulit na iniisip ang mga nangyari. Pero nabali ang kamay ni Song Zufu dahil kay second senior brother, kaya imposibleng siya ang may gawa ng enerhiyang sumabog at sumire sa cabinet. Sabay-sabay silang lumingon kay Xiao Cheng, parang sabay na hiningan siya ng kasagutan. Second senior brother, anong palagay mo? Dagdag pa ni Daching, medyo may diin na, Xiao Cheng, ano ba talaga sa tingin mo? Pero ang hindi inaasahan ng lahat, nakapikit na si Xiao Cheng, kampanting nakasandal sa pader. Tulog na parang wala lang nangyari. Napapalatak si Lingling at medyo naiiling, mukhang pagod na talaga si second senior brother, bulong niya, medyo may awa sa boses. Pero biglang sumabat si Daching, sabay taas ng kilay at ngiting sarkastiko, pagod, hindi no, sa tingin ko. Trip lang talaga niyang pahabain ang drama, gusto niyang lalong lumala ang gulo. Bago pa man sila makabawi o makapagbitaw ng salita, biglang dumagundong ang paligid, isang nakakakilabot na enerhiya ang humawi sa katahimikan at winasak ang kandado ng dungeon. Bumukas bigla ang mga mata ni Xiao Cheng, na parang may nadamang panganib sa hangin. Teka, may paparating. At ayun na nga, nagpaulan ng pawis si Song Wenuan habang hinihingal na parang kareristang bagong dating, bilis, kaunti na lang ang oras, hindi tayo pwedeng mahuli. Pero si Xiao Cheng, abay imbes na magpanik, kalmado pang nagunat ng katawan, sabay hikab na parang bagong gising lang, ano to, jailbreak ba to, gusto mo ba kaming pabalaykan sa labas? Agad na sumagot si Song Wenuan, matatag ang tinig, mali ka, nandito ako para ilabas kayo mula sa kulungan, samantala, napakunot ang noo ni Lingling, halatang lito, sabay sabing, ikaw ang nagkulong sa amin, tapos ngayon ikaw rin ang magpapalaya, sumabat si Xiao Cheng, palaban ang tono habang nakapamewang at nakatawid ang mga braso, oo nga, anong trip mo, nag-aaral ka ba ng Sichuan Opera, ang husay mong magpalit ng anyo. Nang marinig ni Song Wenuan ang sinabi, napabuntong hininga siya at bahagyang yumuko, mahina niyang sambit, nagkamali kayo, may dahilan ako. Tumigil siya sandali at muling nagsalita, sa totoo lang, umaarte lang ako kanina kasi. Unti-unting nanlamig ang paligid, bumigat ang hangin, at ramdam ang panginginig ng galit sa boses ni Song Wenuan habang ibinubulong ang matagal ng kinikimkim. Hinihinala kong si Song Zufu ang may kagagawan sa pagkamatay ng aking ama, pero wala akong sapat na ebidensya, kaya hindi ko siya kayang harapin ng harapan. Malakas ang kapit niya sa Moonlit Pavilion, pati ang dalawang dakilang matanda, kakampi niya. Halos lahat sunod sanyeran sa kanya, kung kikilos ako ng pabigla, baka ako pa ang mapahamak. Habang nagsasalita siya ng seryoso, kalmado lang si Xiao Cheng, nagunat pat sabay hikab, seryoso, ganun siya kalakas. Hindi nagpatinag si Song Wenuan, pinaikit ang mata at malalim na huminga. Ang Moonlit Pavilion, sa paningin ng iba'y mapayapa, pero sa likod ng katahimikan, may mga puwersang lihim na kumikilos, puno ng panganib, mga lihim, at mga sabwatan, yan ang hindi ninyo makikita bilang mga tagalabas. Kinuyam niya ang kamao, mahigpit, ako ang panganay, ako ang tagapagmana, pero hindi niya matanggap yun, matagal na siyang may kinikimkim na galit, kaya't pinatay niya ang aking ama, si Song Zufu, matagal na ang ambisyong mamuno sa pavilion. Napakunot noo si Xiao Cheng, sabay taas ng kilay, abay parang istorya ni Emperor Yang ng Soitoa, pinatay ang sarili niyang ama at kapatid, di ba? Pero nanatiling seryoso si Song Wenuan, may paninindigan ang boses niya habang hawak ang atensyon ni Daching at Lingling, ngayon naiintindihan niyo na ba? Wala akong ibang magawa, para akong naglalakad sa manipis na yelo, isang maling hakbang lang, baka tuluyan na akong mawala, kaya kahit masakit, kinailangan kong sumabay sa agos, kinailangan kong umarte, patawad, hindi ko nais na saktan kayo, pero wala na akong ibang mapagkakatiwalaan. Seryoso ang mukha ni Song Wenuan, parang bidang may itinatagong lihim, mariin niyang winika, kayo na lang ang natitira, Shu, ikaw na lang ang natitirang masasandalan ko, tulungan mo akong pabagsakin si Song Zufu, kailangan niya ng hustisya, para sa ama kong kinitil. Habang bumibigat ang hangin sa paligid, si Xiao Cheng, ayun, tulog ulit, may laway pang pababa sa pisngi na parang eksena sa comedy sa gitna ng drama, sina Daching at Lingling naman, parehong napayuko, sabik sa revelasyon ngunit napailing sa di inaasahang kabaliwan. Eto na naman tayo, bulong ng tadhana. Tila may naisip si Wenuan, medyo yumuko siya at bulong kay Shu, hinahanap mo pa ba yung Dragon Claw Flower? May sikreto akong taguan. Pero bago pa makapagsalita pa, parang may turbo booster si Xiao Cheng, nagising na parang binuhusan ng barako, at pasigaw na sinabi, ibigay mo lang ang kailangan ko, tutulungan kita durugin ang kapatid mo.
Napailing si Song Wenhuan, gulat na gulat sa reaksyon. Grabe ka, nakakagulat ka, akala ko multo ka. Pero di pa siya natatawa ng tuluyan nang biglang bumigat ang paligid, parang may bumagsak na kidlat, at sumambulat sa hangin ang kakaibang enerhiya. Walang alinlangang sinagap ito ni Xiao Cheng gamit ang kamao, parang mandirigmang sinanay sa dilim, mula sa ulap ng kadiliman, may unti-unting lumitaw, si Song Zufu, sirang-sira ang mukha, matalim ang mga mata, punong-puno ng puot, tama nga ako, kayo pala ang magkakampi, wala nang atrasan, ngayong gabi, isasara ko ang kabanatang ito, sa ngalan ng ama kong pinaslang ninyo.